Sa isang batang malikot ang isip at sadyang mapanuri, hindi may iwasang maitanong kung bakit gumagalaw at nagbabago ang anyo ng mga ulap. Minsay malaki, minsay maliit, minsay maputi, at kung minsan na may kulay abo. Madalas ding naitatanong sa science class sa grade school kung paano ba sila nabubuo at kung bakit tinitignan sila kung gusto nating malaman kung uulan o hindi. Halika at pag-usapan natin kung ano ang kwento ng malapainting at palaging nagbabagong hugis na mga ulap. Ano nga ba ang ulap at paano sila nabubuo? Ang mga ulap ay ang mga nagkukumpulang napakamaliliit na mga water droplets or ice crystals. Kasing liit ng mga pollen at alikabok na nadadala ng hangin. Iyan din ang dahilan kung bakit sila naka-float o nakalutang sa himpapawid. Madali lang kasi silang matangay ng air current pataas. At dahil ang hangin sa itaas ay much less dense water, sila ay nakakapanatiling nakalutang. Bakit mula sa puti ay nagiging kulay abo o itim ang mga ulap? Nagiging gray ang mga ulap kung marami na ang mga nagkukumpulang mga water droplets or ice crystals. Kumakapal na ang density nila, kaya hindi na nakatatagos ang sikat ng araw through the clouds. Kung manipis pa lang ang clouds, they appear white. Nascatter ang sunlight equally, kaya puti siyang tingnan. As they become thicker, they absorb light, kaya hindi na nakatatagos ang ilaw, kaya minsay abo o di kaya itim silang tignan. Parte rin ng pagkakategorize ng klase ng clouds ang kanilang kulay at hugis. Ang cumulus ay yung mga fluffy na mapuputing ulap. Stratus naman yung may gray overcast sa himpapawid, parang kumot na gray at nagdadala ng kunting ambon. Cirrus naman yung medyo mataas kaysa ibang ulap na binubuo usually ng ice crystals. Nagbibigay din ito ng signal ng pagbabago ng panahon. Ang nimbostratus ay yung tinatawag na rain clouds. Makapal at maitim sila, covering the skies at nagdadala sila ng continuous rain. Ang panghuling kategory ng clouds ay yung nagdadala ng thunderstorms, lightnings, and even tornadoes. Ito ay yung tinatawag na cumulonimbus clouds. Further cloud categorization ay nagsasabing meron ding tinatawag na noctilucent clouds, yung pinakamataas na ulap na nasa mesosphere. They shine at night daw at may kulay bughaw. May mammatus din, yung nakikita natin sa underside ng main clouds. At yung tinatawag na lenticular clouds na parang lens o saucer shape na naguhugis sa airflow sa mga bundok. Ang pagkaunawa sa mga formation ng mga ulap ay pagkaalam din ng interaction ng temperature, pressure at moisture sa paligid. Kaya may relasyon ang mga ulap sa climate change. Warming and cooling effects of clouds as it reflects or absorbs sunlight contribute to trapping heat or warming certain conditions. Malaki rin ang impormasyong nakukuha natin sa mga ulap. Nasasabi nito ang sitwasyon ng water cycle, ang pagtatransport ng water sa Earth's surface to the atmosphere at pabalik. Kung susumahin at susuriin, ang mga ulap ay mga storytellers, mga climate influencers, at mga artists na pinipintahan ang abot-tanan ng ating mga mata sa himpapawid. Madaling araw man sa silanganan, hanggang sa takip silim sa kalunuran. Kaya sa susunod na mapapansin natin ang ulap, take time para magpasalamat sa dakilang may likha sa napakagandang manifestasyon ng kanyang karunungan and an aesthetic yet crucial indicator of weather condition and the world's climate. Ito ay isa na namang kaalaman na mula sa kanyang mga kamanghamanghang wonders of creations.